kakalimutan nyo yung ano nyo boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. So ito mga kaibigan, isang teacher ang Una nagagamit. sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtahu-tahuhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Nakalive po Pangalawa, siya. hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka namang nararating sa buhay. Pinapagalitan niya yung mga estudyante niya mga kaibigan. Siya Ang po kakapal ng mga nakalive. mukha nyo. So masikip po siya magsalita. Hindi nyo ba kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? So grabe mga Mag-board exam din kaibigan. kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Galit na galit Baka siya hindi pa mga nga kayo kaibigan. pumasa eh. So, magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan, magandang araw. So ito nga, pag-uusapan ulit natin ay itong teacher na nag-trending kung saan nagsalita siya ng mga masakit na salita sa kanyang mga estudyante. So tama ba itong ginawa ng teacher na ito mga kaibigan? Para sa akin mga kaibigan, ang akin pong opinion, masasabi ay mali po itong kanyang sinabi. Kaya lang mga kaibigan, hindi ko naman siya hinuhusgahan. Sa bandang dulo, hindi ko siya gustong husgahan. Kasi kung ikukumpara mo yung mga kabataan ngayon sa kabataan noon, talagang malaki ang pagkakaiba. Ang kabataan ngayon mga kaibigan, marami nang matitigas ang ulo. Kumbaga, sila na yung nasusunod, na kahit magulang mismo, walang magawa. Mga pasaway na kasi karamihan mga estudyante ngayon mga kaibigan. Kung noon, mayroon talagang mga pasaway na estudyante, mas marami na po ngayon. Ngayon kasi mas marami ang mabisyo ng mga kabataan, mga pabaya. Nasasayang lang ang pagod ng mga magulang, effort ng mga magulang. Paano? Paro bisyo inaatupag nila. Kung ano-ano, yung iba nag-i-skip, di na po nga pasok, puro na lang barkada. Tapos malakas pa loob nila na makipagtalo sa mga teachers. Minsan, ganun eh. Ibang-iba po yung nakaraan namin kasi nung ako'y nag-elementary, hindi talaga kami nagsusumbong sa mga magulang namin. Pagka kami ay pinapagalitan, nasirmunan, na paano, walang sumbungan mga kaibigan. Pero dito, makikita mo na lakas loob sinabi ng teacher na ito. Na pinupuna yung mga estudyante, mga kaibigan, na pasaway. So, hindi na nga kayo matalino. Tapos, ano ba sabi? Hindi na, nakalimutan ko. Basta mga kaibigan, yung sinabi ng teacher na yan, mga kaibigan. So, na may kaso ba siyang haharapin? Ayon sa nabasa ko, mga kaibigan, pwede siyang masuspinde. Pero sana wag natin siyang husgahan mga kaibigan kasi puro sure naman ay mayroong dahilan kung bakit niya sinabi yan. Dahil nga maraming ang estudyanteng matitigas na ang ulo. Sa aking opinion, hindi ko inuhusgahan yung teacher. Sana sinabi na lang niya personal sa mga estudyante niya. Hindi niya sana nilay kasi alam mo yun, yung mga tao pala po na marami kang matatanggap na kung ano-ano. Kasi social media yan. So kakalat ito. Sikat na itong teacher na ito mga kaibigan. Pero huwag natin husgahan yung mga ganitong teacher. Mas okay nga yung mga ganito kumpara sa mga teacher na parang walang pakialam. Dapat proud tayo sa mga teachers na nagtuturo ng maayos. Para sa ganun marating natin yung gusto natin marating. Makapagtapos kayo ng pag-aaral. Totoong aral. Matuto kayo ng maayos. Kasi nung kabat ng elementary ako mga kaibigan, walang sumbungan eh. Palo, squat, bunot ng damo sa mainit na araw, nabato ng chalk, nabato ng eraser. Mga kaibigan, nakurot. Pero walang sumbungan. Kasi pag magsusumbong ka sa magulang mo, hindi kami kakampihan. Hindi ako kakampihan eh. Papaluin pa ako. Matigas siguro ulo mo, kaya ka pinalo ng teacher mo. Ganun eh. Hindi kagaya ngayon mga kaibigan. Pag nagsumbong yung estudyante, halimbawa napalo, magsusumbong, susugod naman agad yung magulang, ganito. Mali yun mga kaibigan, hayaan nyo disiplinahin ng teacher ang inyong mga anak. Hayaan nyo sila. Dapat maging din sila mabuti din sila sa paaralan.
para naman matuto sila ng maayos. Huwag naman natin husgahan yung mga teacher kasi nag-aral naman talaga yung mga para magturo. So, obligasyon nilang obligain din yung mga pasaway na estudyante. Kaya po mga kaibigan, sana mag-aral kayo mabuti para sa ganun makadiploma kayo, hindi kagaya namin. Tinapos na namin yung aral namin, hindi na kami nag-aral, puro tamboy na lang, nasilaw kami sa maliit na pera. Kala namin yun na yun. So mas naman to ang may degree, mas naman ang may diploma, mas naman ang diplomatiko. So mag-aral po kayo mabuti at huwag niyo pong sasayangin ang pinaghihirapan ng mga magulang po ninyo. Today!